Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat nating mga taga-subaybay. Sumainyo ang kapayapaan, ang habag at biyaya ng ating dakilang lumikha. Andito po tayo sa oras ng ating pagbabahagi ng mga aral ng Islam. At ito po ay patungkol sa paniniwala, lalong-lalo na sa kanyang isinugo na propeta na si Isa alayhisalam, kilala sa pangalan na Jesus, ang anak ni Maria, Isa bin Maryam. Atin pong bigyang daan ang bagong lahat ay dalangin ko po nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. Isa sa mga tinanong sa atin itong bersikulo, kaya verse na nasa Biblia na sinabi daw ni Jesus na I and the Father are one. Ako at ang Ama ay iisa. Okay, gaano po ka ano po pa ang dito, yung bang paliwanag lalong-lalo na sa mga nagbabasa ng Biblia. Okay, unahin nating tanungin bagay yung sabi iisa. Okay. Ang tanong ko po ay one in what? Baga isa sila sa ano, yung bang sa ano? Baga saan sila iisa? Okay, isang ano doon sinasabi sa kanilang sa pagka-Diyos. Sabi nila sa pagka-Diyos. Okay. Sa pagka-Diyos ba sila iisa? Yan po ang ating tanong. Iisa ba sila sa pagka-Diyos? Ang sagot ko po ay hindi. Kaya maaaring tanungin tayo, bakit? Okay, bakit? Bakit hindi ka naniwala na iisa sila sa pagka-Diyos? Unang-una, God is immortal, while Jesus is immortal. So, pareho po ba sila? Yung immortal, baga talagang hindi tao yun. Yung mortal, tao po yun. So, hindi sila baga magkatulad. Okay? Kung sa pagka-Diyos ang baga ating pagbabasihan kung sila po ba ay iisa sa pagka-Diyos. So doon pa lang po ay hindi sila iisa sa pagka-Diyos dahil ang Diyos ay immortal, ibig sabihin hindi tao. At si Jesus naman ay mortal, ibig sabihin siya ay tao. At pangalawa, God is the one to be worshipped, while Jesus is the one worshiping. Okay? Ang Diyos, siya yung sinasamba. Samantalang si Jesus, siya yung sumasamba. Ano po ba ang ginagawa ni Jesus na mga gawaing pagsamba? Pagdarasal, okay? Pag-aayuno, okay? Yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Okay, so yung katulad halimbawa ng paghahayag kung anong kanyang tinanggap na revelasyon, ibig sabihin mensahe mula sa Diyos. So, magkaiba. So, hindi sila iisa. Ang Diyos siya yung sinasamba. Okay? Samantalang si Jesus, siya yung sumasamba. Okay, pangatlo, God knows everything. Okay? Di pa tayo sa ano. God is the owner of power, while Jesus can do nothing in His own. Okay? So, ang Diyos, siya yung may-ari ng baga lahat ng kapangyarihan. Samantalang si Jesus ay baga wala siyang magagawa sa sariling kanya. Kaya mababasa yan sa John 5:30 na sabi niya, I can of my own
do nothing. Baka sa sarili ko, wala akong magagawa, sabi niya. Kaya naman, sa ganung sasabi, ay talagang hindi sila iisa. Okay, sapagkat tinatawag na pagka-Diyos. Sunod, ito yung tinatawag na God knows everything while Jesus didn't know the last hour. Okay, yung Diyos, siya yung nakakaalam sa lahat ng bagay. Saka yung mantalang si Jesus, yung araw ng yung huling araw, huling araw ng paghukom. Sabi niya na sa araw na yun, araw ng paghukom, walang tinatawag na nakakaalam. Kahit mga anghel, kahit siya na sinasabing quote, Son of God. Okay. Son of God, atin pong ipapaliwanag yan. Bakit ginagamit yung Son of God? Kasi maraming mga Son of God na tala sa tinatawag na Biblia. Okay? So siya, binanggit doon na Son of God. Kaysa siya ang tinatawag na Son, the Son. Merong the Son of Man, merong the Son of God. Okay. Even the Son, sabi niya, didn't know, he don't know the hour, yung huling araw, yung huling oras, yung araw ng paghuhukom. Ang nakakaalam lang yun, yung Diyos, yung sinasabing Father. So, hindi sila iisa. Hindi sila iisa sa pagka-Diyos. Dahil kung ano ang kaalaman ng tinatawag na Diyos, kung halimbawa sila iisa, dapat alam din ng sinasabing alam din ni Jesus dapat kung sila ay iisa. Di po ba? Okay? So, hindi alam ni Jesus ang tinatawag na huling oras o kay huling araw. Next, yung God has no likeness, while Jesus has likeness in human form. Okay. Yung Diyos, wala siyang kahalintulad. Wala siyang kaparihas. Okay? So, yan ang nakatala sa tinatawag na Biblia. Sa Isaiah chapter 96, verse sa Isaiah, ito po ay well-known na verse. Sabi ng Diyos na remember the days of old, for I am God, and there is none else. For I am God, and there is none like unto me. So, itong verse na ito, I think it is chapter 96, verse 4. Okay, so itong sa Isaiah nito, sa Isaiah chapter 96 verse 4 na nakalagay doon na isa sa mga patunay na ang Diyos ay walang kahalintulad. Samantalang si Jesus ay may kahalintulad, baga sa tinatag na human form. So, hindi po pwede na katulad silang dalawa. Na isa silang na dalawa. Okay? So, yung Diyos ay siya yung walang kahalintulad, samantalang si Jesus ay meron. Okay, the next ay God is the provider of everything while Jesus needs provision. Okay? So, yun po. Ang Diyos siya yung nagpo-provide ng mga kakailanganin. Nagpo-provide ng mga pangangailangan ng kanyang mga nilikha. Samantalang si Jesus nangangailangan ng provision. Halimbawa, pagkain, inumin. Kaya may talata sa Biblia na siya ay kumain na tinatawag na yung verse na siya ay binigyan ng broiled fish at siya ay kumain. Okay? So, ang Diyos ay hindi na kailangan ang tinatawag na
pagkain o provision. Siya nga yung tinatawag na nagbibigay ng provision. Samantalang si Jesus ay nangangailangan ng provision. Nung siya pa ay nasa sinapupunan ng kanyang ina, ng Birhen Maria, so siya ay nangangailangan ng provision, at nung siya ay sinilang na, siya ay nangangailangan ng provision. Okay, so yan po ang isang pagkakaiba ng tinatawag na Diyos at saka yung hindi Diyos. Okay, so hindi sila tinatawag na iisa. Kung halimbawa ang verse na yon na I and the Father are one, so kung pinapakahulugan nila na yung Diyos at saka si Jesus ay isa lang sa pagka-Diyos, ay hindi po. Talagang magkakaiba sila. Hindi po mangyayari na sila ay iisa sa pagka-Diyos. Dahil nandun po rin ang tinatawag na pagpapakahulugan nun. Before pa doon sa tinatawag na verse na yon, kasi sa John 10:30, binanggit yun na I and the Father are one. So, before that, meron pang sinabi si Jesus na lumalabas na sila ay iisa sa tinatawag na layunin. Iisa sa layunin. Dahil yung iisa sa tinatawag na ibang layunin na gusto, tinatawag na iligtas. Iligtas ng Diyos, patnubayan yung mga tao, lalong-lalo na sa mga disipulo ni Jesus. So, kung ano man binigay ng Diyos kay Jesus, ano man yung nasa kamay ng Diyos, nasa kamay ng tinatawag ni Jesus, ay hindi sila hindi sila mawawala. Madalit sabi, talagang sila ay talagang sa layunin na pagpapatnubay sa kanila ay iisa ang Diyos at saka si Jesus. Kung sa paggagabay o kaya pagpatnubay o di kaya pagtulong sa kanila, nandoon talaga ang tulong ng Diyos, ang patnubay ng Diyos. Subalit, kung sino yung mga lumilihis, ayaw niya ng tinatawag na guidance, ayaw niya ng patnubay mula sa Diyos, so siya ay hayaan sa kanyang tinatawag na yung gusto. So ang Diyos hindi siya namimilit. Ang Diyos ay hindi namimilit sa mga taong ayaw maniwala, ayaw sumunod. Okay? So ulitin natin, ang pagiging isa nila ay hindi sa pagka-Diyos. Malayo po na maging totoo na sila ay maging isa sa pagka-Diyos. Dahil nga, si Jesus ay mortal, samantalang ang Diyos ay immortal. At saka nabanggit natin kanina na ang Diyos ay siya yung sinasamba, samantalang si Jesus siya yung sumasamba. Ang Diyos siya yung sinusunod, samantalang si Jesus siya yung sumusunod. Magkaiba yung tinatawag na pinagmula ng tinatawag na utos, dahil siya yung talagang may authority na mag-utos. Wala na pong iba. Samantalang si Jesus, siya ay sumusunod sa utos. Okay? Siya ay sumusunod sa utos. Hindi po pwedeng ang paniniwala na kung Diyos si Jesus, dapat hindi siya sumusunod sa utos. Kasi siya yung Diyos eh. Siya yung nag-uutos eh. Di ba? So yung Diyos, siya yung nag-uutos, at si Jesus naman ang sumusunod sa utos. Kaya yung mga sumusunod sa utos, tinatawag po sila sa Arabic word na Muslim. Yan po ang ibig sabihin, the one who submit his will to the will of God. Siya na sumusunod sa kautusan ng kanyang Diyos. Okay? So yan po ang tinatawag na mga pagpapaliwanag natin, lalong-lalo na sa yung controversial na I and the Father are one. Okay? So hindi po sila iisa sa tinatawag na pagka-Diyos. Kundi sila po ay iisa sa tinatawag na layunin. Okay? So sa muli, atin pong
iwan po namin sa inyo ang mapayapang pagbati. Sa mga mag-comment, sa mga kababayan natin na gustong mag-comment, isulat nyo lang dyan sa comment section yung mga comments ninyo. At atin pong sasagutin yan. Inshallah. Okay? So sa muli, iwan namin sa inyo mapayapang pagbati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.